Kyle, maaari ko bang punahan ang aking panalangin? Magalang Ama sa anak ng Espiritu Santo. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti po, ma'am. Okay, mabuti naman kung gano'n. So, bago kayo magsiupo, maaari niyo bang pulutin muna ang mga nakakalat na basura sa inyong paligid at saka ihanay ang inyong upuan ayon sa gustong pagkakahanay nito. Tapos na ba ang pagpulot ng basura? Maaari na kayong magsiupo. At ngayon, ang ating tatalakayin ay ang paglilinis ng bahay at bakuran. Pero bago ang lahat, itatalak ko muna kung sino ang mga lumiban sa ating klase. Kyle, Narito po, ma'am. Love May, Narito po, ma'am. Jackie, Narito po, ma'am. Christian, Narito po, ma'am. at mabuti naman at walang lumiban ngayon sa ating klase. Bigyan natin ng Darna Clap ang bawat isa. Maaari bang tumayo kayong lahat? Susundin niyo kung ano ang gagawin ko. So, ganito lang ang Darna Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Din ang bato. Darna. Okay, so sundan niyo ako. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Din ang bato. Darna. Okay, so very good. At ngayon, maaari na kayong magsiupo. So, bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, ay may alintugtunin tayong dapat kasundin sa ating silid-aralan. At ang ating mga alintugtunin ay ito, pakibasa. Okay, Kyle? Okay, so dapat makinig kayo mabuti sa akin at huwag kayong gagawa ng anumang ingay para tayo ay magkasa. Malinaw ba? Okay, at ang pangalawang alintugtunin ay okay, Christian? Magtaas ng kamay bago magsalita o magtanong. Okay, so dapat taas nyo ang inyong kanang kamay kapag kayo ay magtatanong o sasagot sa ating aralin ngayon. At ang pangatlo naman ay, yes, ready? Tama, tingnan dapat natin ang ating guro at ang ating mga kaklase. At ang panghuli ay, yes? Oo, dapat kayo maglahok sa mga gawain at talakayan natin ngayong araw. At iyon ang ating mga tungkulin na dapat sundin sa loob ng ating silid-aralan. So bago tayo dadako sa ating aralin, ay maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating energizer. Napansin ko na medyo matandray kayo sa klase, kaya ang gagawin natin ay maaari bang malaman kung sino sa inyo ang gustong sumayaw. Okay, so dahil gusto niyo sumayaw, ay sasayaw tayo ngayon. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang sayaw? Opo. Okay, mabuti. Maaari na kayo magsipo. At dahil masigla na kayo, ay bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay may gagawin muna tayong isang gawain. Handa na kayo, mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Ang ating gawain ngayon ay larawan mo, kwento ko. So ano ang napansin niyo sa dalawang larawan? Yes, Kyle? Tama! Ang unang larawan ay nagpapakita ng isang makalat na bahay. Samantala ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng isang malinis na bahay. Okay, Kyle, maaari ka na umupo. So, alin sa dalawang larawan ang gusto niyong tirhan? Letter B. Okay, ang sagot ni Christian ay letter B or O ang silid B. Okay, ang gustong tirhan ni Christian ay ang silid B. Bakit kaya ito ang gustong tirhan ni Christian? Yes? Tama! Dahil ito ay nagpapakita ng isang malinis at makiusay na bahay. Siguro ay lahat naman tayo ay gustong tumira sa isang malinis at makiusay na bahay. At bago natin simulan ang ating gawain, ay narito ang ating layunin.
bakuran sa pamamagitan ng pagsasadula. At ang panghuling layunin, makapagbibigay ng kanilang sariling ideya o opinyon tungkol sa kahalagahan ng wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran. At ito ang ating mga layunin sa araw na ito. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pangalawang gawain. Tapos na ba kayo sa inyong gawain? At kung tapos na ay maaari na tayong dumako sa ating talakayan. Una natin tatalakayin ay ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Ano ang mga ginagamit niyo sa paglilinis ng inyong bahay? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa? Simpleng map. Okay, maraming salamat. Tama. At ang halimbawa ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay ay isa ang walis tinting. Itong walis tinting ay ginagamit pakibasa lahat Sobrang nalagay kami at dingding dumay sa pamilitan ng sahig na kahoy at pabolis sa bakuran. Okay. So, sino sa inyo ang mahilig gumamit or So, sino sa inyo ang nakagamit na ng walis tinting sa paglilinis ng inyong bahay? Kami po, teacher. Okay, so mabuti at alam nyo kung paano gamitin ang walis tinting. At ang pangalawa ay ang walis tambo. Ang walis tambo ay ginagamit sa pag-alis ng dumi, kalat at alikabok sa sahig na makinis o semento at maaari rin isang sa kahoy. At dito sa loob ng ating silid-aralan, ano ang ginagamit natin na pangwalis? Walis tambo o walis tinting? Okay, tama. Ang ginagamit natin ay ang walis tambo. Dahil ang ating sahig ay semento at dahil ito ay makinis. At ang pangatlo ay ang mop. Ginagamit ito sa pagpunas ng sahig. Nakakita na ba kayo ng mop? Opo. Nakagamit na ba kayo nito? Opo. Mabuti naman kung ganon. So ito ang ginagamit natin pagpunas sa mga maruruming sahig. At ang pang-apat ay ang bunot. Ito ay ginagamit sa pagpapatag ng sahig na kawayan, kahoy o semento. So, napapansin niyo ba na ang bunot ay ginagamit natin kapag gusto natin pakitabin ang ating sahig? Sino sa inyo ang nakagamit na ng bunot sa pagpapakitag ng sahig? Yes? Okay, Ana, mabuti at si Ana ay isang masipag na bata dahil siya ay palaging naglilinis sa ating silid-aralan. At ang panglima ay ang pandakot. Ginagamit ito upang dakutin ang mga dumi o basura. May pandakot ba tayo dito sa ating silid-aralan? Meron po. Okay, so ito ang ginagamit natin kapag tayo ay naglilinis ng ating silid-aralan. So ginagamit natin ito upang dakutin ang mga dumi o basura na nakakalat sa ating silid-aralan. Ano-ano nga ulit ang mga kagamitan na ginagamit natin sa paglilinis ng ating bahay? Walis tambo. Pandakot. Walis tinting. Bunot at mop. Okay, so mabuti at naaalala niyo pa ang mga kagamitan na ginagamit natin sa paglilinis ng ating bahay. At ngayon ay tatalakayin natin ang
mga hakbang sa paglilinis ng loob ng tahanan. At dahil tapos na tayong talakayin ang mga kagamitan sa paglilinis ng tahanan, at ang tatalakayin naman natin ngayon ay ang mga hakbang o ang mga wastong hakbang sa paglilinis sa loob ng ating tahanan. Basahin ng sabay-sabay. Mag-umpisa sa Isang isunod ang dinding at larawan. kawaya-aya. Saan gagaling ang gabinet mula sa mga upuan? Ngunit ang dumi sa sahig. Walisan ang mga ilig papunta sa dibdib. So kapag tayo ay naglilinis, napaka-importante ang wastong paraan kung paano ito gawin. Unang gagawin natin ay mag-umpisa tayo sa ating kisame. Mas maganda unahin ang kisame dahil ito ay nasa ibabaw at para maging mas madali ang ating paglilinis. At ang pangalawa ay sunod ang dingding at larawang nakakadro. Pagkatapos ng kisame, ay ang isusunod natin lilinisan ay ang ating mga dingding o ang mga larawan na ating mga ikinabit upang mas maging madali at matiwasay ang ating paglilinis ng bahay. Walisan ang ilalim ng cabinet, ng mesa, mga upuan at ipunin ang dumi sa sahig. Pagkatapos natin linisan ang ating kesame at ang ating dingding, ang susunod natin ay ang ilalim ng ating cabinet, lamesa at upuan. At iyon ang mga mahahalagang hakbang sa paglilinis ng ating tahanan. Naiintindihan ba? Opo, ma'am. At bakit may sarito na hindi nakikinig at natutulog sa klase? Maaari ko bang malaman kung bakit ka natutulog sa ating klase? Naalala mo ba ang ating alituntunin na binasa kanina? At isa sa alituntunin natin ang makinig sa guro upang tayo ay may matutunan. Malinaw ba? Okay. So at ngayon ay dadako na tayo sa mga kagamitan sa paglilinis ng bakuran. Naglilinis ba kayo ng inyong bakuran? Opo, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Dahil mahalaga na malinis ang ating paligid upang maging ligtas at iwas sa mga sakuna. Ang isa pang kagamitan na ginagamit natin sa paglilinis ng ating bakuran ay ang bolo. Pamilyar ba kayo sa kagamitan ito? Opo, ma'am. Mabuti naman kung ganon. So, ginagamit natin ito sa pagpupunot ng mga damong ilaw at pagbubuka ng lupa sa gilid ng mga halaman. So ito ginagamit natin sa pagbubungkal ng mga damo sa paligid ng ating halaman. At ang sunod ay ang basurahan. So ito ay ginagamit upang lagyan ng mga basura. So kapag tayo ay may mga naipong dumi, pagkatapos natin itong dakutin, ay ilagay natin ito sa tamang lalagyan o sa ating basurahan. At ang isa pang kagamitan sa paglilinis ng bakuran ay ang gunting. So ito ay ginagamit sa pagbukit ng mga damo o tuyong dahon at sanga. So kapag tayo ay nagugupit ng mga halaman, ito ang ginagamit natin. So may wastong gunting na ginagamit natin sa pagputol ng mga halaman. At narito naman ang mga paraan ng paglilinis ng ating bakuran. So ito ang mga wastong paraan para linisin ang ating mga bakuran. Ang una ay ugaliin ang pagwawalis sa loob at labas ng bakuran. Tapat mo, linis ko. Dapat natin linisan
ating bakuran. At ang pangalawa ay basahin ng sabay-sabay. Binigyan ka ng araw-araw sa amin sa nagdamit ko ng natabato ganito. Bigyan mo ng hakbang o paraan ng paglilinis ng ating mga bakuran. At ngayon ay may gagawin tayo isang gawain. So, basahin ang panuto. Ang tatlong grupo ay bigyan ng sitwasyon na kanilang sasagutan. Sila ay mag-iisip kung anong gagamitan ang angkop na gamitin at paliwanag kung bakit ito ang napili nilang angkop na gamitan sa paglilinis. At ngayon ay hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. So, ang unang grupo ay dito, pangalawa at tatlo. At na ito ay minuti para sa inyong gawain. Okay, maraming salamat sa inyong operasyon. At ngayon ay dala ko na tayo sa inyong pagsusulit. Mar, hindi ba sagutan namin? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang pagsusulit. Okay, tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Okay, so maaari niyo ba ibigay sa harapan ang inyong papel? Okay. Bago tayo magsikuwi, ay maibibigay muna akong takdang aralin. Isulat nito sa inyong kwaderno. Tapos na ba? At kung tapos na, ay maaari na tayo tumayo para sa ating panapos na panalangin. Amen!